sa COMELEC. Tayo ay nakapag-file. Gumastos pa nga ako ng 200,000 eh. Sa katarantaduhan ng COMELEC eh. Ganito ang nangyari doon. Di ba kasama pa kita nung nagpa-file tayo? Tapos gumawa ng motion. Una, nakapag-file tayo ng bilang candidacy sa COMELEC. Ngayon, ang lumabas ay nakapag-file na tayo, natapos na yung pagpapal na application. Dahil tayo naman ang 2004, naka-apply na tayo na tayo ay bilang party list. 2004 pa tayo. Ngayon, siyempre tayo, hindi na tayo magpapile ng bago ulit na application dahil tayo ay nakapile na. Dahil nagdo-double authority tayo eh. Na nag-file na tayo ng accept tayo na tayo ilalako, tinanggap naman nila. Nung tinanggap na nila, lumipas sa isang linggo, tapos na yung pagpapay. Inaw yung Ngayon, ay nag-file kami at lumabas, tinanggap naman yung ating si OC. Ngayon, ang mga nakapag-file na yun doon ay umabot ng 365 yung nag-file. Ngayon, ang pinaano natin doon ay noong 2007, nagpaalam yung akto. Ang sabi, hindi po na tayo kami magpa-participate. Sa 2010 na po kami magpa-participate. Ibig sabihin doon, isang beses pa lamang tayo lumaban noong 2004. Aminin natin ang katotohanan, noong 2004, yung akto talaga ay nanalo. Kaya nga lang, hinihingan kami ng 10 milyon para lamang kahit madaling araw, itataas na yung kamay mo. Nakailang beses sila nagpunta rito sa ating opisina, kahit na malaki ang boto mo noong mga 2004, kung ikaw ay party list, hindi ka rin makakaupo kung wala kang pera na hinihingi nila. Ngayon, ang strategy nila doon ay ganito. Naghahanap sila ng bilihan ng party list ng boto. Pag malayo pa yung eleksyon, ang bili mo sa isang boto ay 25 pesos per vote. Malayo pa yun. Ibig sabihin, hinahanda na nila yung total ng porsyento ng boto mo. Kunyari, ang pinili mo yung isang slot sa 25, hindi ka makakuha pa man ng 250,000 to 300,000, ay congressman ka na. Kaya ang lumabas doon, dahil hinihingan tayo ng ganong kalalaki, dahil sa pork barrel lang daw ay makukuha na natin yon, ay sapat-sapat na raw at bali wala naman daw yung 5 milyon. Ganun yung concept ng paliwanag ng COMELEC. Ay hindi naman tayo ganun na parang lalabas nagsisimula ka pa lamang ay bilihan na ng boto, bilihan na ng kapangyarihan. Hindi ang mangyayari sa iyo, hindi tayo magsiservisyo ng maayos. Kaya sinasabi nga natin, hanggang hindi mababago yung katarantaduhan sa looban ng COMELEC, walang anuman na mangyayari na ikakaganda ng ating mga politiko na magserbisyo. Kasi doon pa lamang ay nangungolekta na sila. Ganon yung concept ng nangyayari doon sa parte ng COMELEC. Ganon kabantot doon. Ngayon, ang lumalabas sa atin, sinasabi nga natin na tayo ay nag-participate na, nagpaalam na tayo, bigla na lamang nung nag-file na tayo, biglang may lumabas na isang resolution na tapos na yung pagpapay na accreditation at hindi ka na makakahabol. Ang banat ngayon ay may lumabas na resolution na pag ikaw ay lumabang ng 2 beses at hindi ka nakakuha ng 2%, hindi ka na pwede mag-participate. Eh tayo isang beses pa lang lumalaban Kapakatuwid, pwede pa tayong lumaban. Kaya tinanggap naman nila yung COC natin, pero pinagpag tayo ng motion for consideration at may paliwanag natin yung concept. At naipal naman natin yun at kumpletong-kumpleto. At kasama ko pa nga si architect doon nung mga oras na yon at saka si Merly, kasama ko yan. May utang pa nga ako dyan
nagkautang-utang na rin ako dun sa parte ng pagpapile doon. Kaya ano nga, si Arnel, yan, mga kasama ko yan, na talaga nagpursige kami na tayo ay makapasok dito sa eleksyon na ito. Pero ginawa namin lahat hanggang sa umabot na yung tinatawag na Pasko, ay talagang doon sa Comelec ay talagang karamihan ng mga tauhan doon ay talagang karapalan at mga patay gutom. Ang usapan doon talaga bilyunan. Pero kahit na dalawang itlog na maalat, pinapatulan. Ganon katingkad doon. Yung milyon hanggang 2 itlog na maalat ay pinag-aawayan pa doon. Ganon katingkad yung Comelec. Kaya dito, tuwing punta ako doon, may abogado tayo, nakausap namin yung mga commissioner at yung mga gumagawa ng mga dokumento at sinasabi talaga na kailangan talaga makapasok ng akto dahil ito talaga yung lehitimo na may organisasyon at talagang lumalaban ng proteksyon para sa sectoral ng transport sector. Sinasabi mismo ng mga Comelec dyan. Ay doon pala sa loob, dahil sa pagtagal-tagal ko rin doon, nakatatlong buwan ako ng kaikot-ikot doon, ay talagang may mga punante sila. May mga punante, kunyari, yung papel mo, inassign doon sa isang commissioner, yung commissioner na yon ang gagawa ng resolution kung a-acceptin ka kay hindi. Kaya kailangan naman doon, ang gagawin naman ng isang commissioner, pag yun ang may hawak, walang pakailan yung ibang commissioner. Para nga lumalabas, nagbibigayan sila para doon sa koleksyon. Halimbawa, ikaw napunta yan, bahala ka dumiskarte dyan, kung magkano singilin mo dyan. Ikaw halimbawa, yung isang commissioner, bahala ka dyan, kung iba yung dahil rapol pa sila eh. Hanggang sa nag-date, gusto nila akong i-date, nagagawan daw nila tayo ng paraan na maisasama dun sa pagnonominee kung magbibigay raw tayo ng 250 milyon. Ay naka-200,000 na nga ako eh. Tapos another 250 milyon, tas iba pa raw yung nag-ahente na parang sumama. Napakatubid, gano'n, may broker pa, gano'n katingkat yung Comelec. Ngayon, sa nakikita ko, sabi ko, ay kung ganyan din naman ang laro natin, at parang ang lumalabas ay ang batayan ay pera-pera, ay ano pa yung fight para pumasok pa tayo sa gobyerno? Ay pwede naman na mas malakas naman ang pwersa natin kung hindi tayo ahensya ng pamahalaan. Dahil sa nakikita ko, pag pumasok tayo, kasi kaya lang naman tayo nagpaplano na pumunta dun sa tinatawag sa Kongreso para magkaroon ng tunay na boses ang transport sector. Kasi yung utak, binigyan na natin sila ng pagkakataon na sila ay makapasok sa pamamagitan na rin na naging dahilan dyan ay yung akto. Kasi nagkaroon tayo ng tinatawag na coalition, yung iba't ibang organisasyon ay lumalabas, ay nakipag-participate sa coalition sa utak. Ngayon, naging dahilan tayo doon sa pag-upo nila. Kaya nung nakaupo na, isa rin naman ako sa nominee ron, ay di pumunta doon sa ayun tayo ng mga leader. Kung dahil man lamang para magpasalamat, hindi man lang ginawa sa atin. Pangalawa, yung department order ng DOTC, na masyadong tumaas yung fine and penalty at nandun sa public hearing doon sa Kongreso, mismo yung representative natin na akala natin ay magtatanggol doon sa atin sa Kongreso, ay mismo wala doon sa meeting, wala doon sa committee. Sabi ko, ay bakit ganun yung mga nangyayari? Sumunod, nung ginawa na nila, nagpupunta na sa iba't ibang mga terminal natin. At ang sinasabi, ano ang gusto nyo? One utak o akto? Kung hindi kayo mag-member sa one utak, hindi namin kayo bibigyan ng benefit. Okay na may katarantatuhan na yun. Kapag ka pumasok ka sa party list, at kinakatawan mo at sinasabi mong representative ka na isang sektoral, ang dapat doon, hindi na kailangan na itanong mo kung member ka kay hindi. Kailangan magserbisyo ka
ka doon sa partida, sinisweldohan ka para mag-isip ka kung ano yung ikakaganda ng transport sector. Pero hindi kami pwede magkaroon ng utang na loob sa'yo. Pero sinisweldohan ka na eh. Di ba? Naging kinatawan ka na dyan bilang opisyal ng gobyerno. Hindi, nagpapogi ka lamang, nagpatawag ka lang congressman, sikat na sikat ka na sa buhay mo. Eh kung hindi naman sa amin, hindi ka naman naging bahagi. Ang masakit pa ron, di ba pare, nagkwento yung taga Isabela na tinatanong, anong gusto mo? Akto o ano? Isang tanong, isang sagot. Ay, binara sila nung ano. Ang sinabi ngayon dun sa Isabela, kung hindi kay Ka Efren de Luna, wala namang one utak dito. Kaya wag na ninyong sabihin na ganyang mga tinatanong ninyo sa akin kung pamimiliin ninyo ako kung saan kami pupunta. Parang ganun yung ano, no? Kaya doon sa nakita natin, nung mga lumabas, 365 ang nag-file, kasama tayo doon sa mga nag-file, pero hindi tayo nakasama doon sa participate. Yung pala, nakita ko, na bukod na doon sa mga buhay doon sa mga nagbayad ka na sa mga commission, bukod na sa nagbayad ka sa mga commissioner at saka sa mga empleyado niya, wala ka pa rin pala seguridad na pwede pumasok kahit nakapasa ka dun sa part ng ano. Sa anong kadahilanan? Number 1. Yung pala, ang mag-i-endorse pa rin ng nominee ay yung pledge of commission. Yung pledge of commission, iba pa rin yung hinihingi. Para lamang i-recommenda ka na ikaw ay ano, at conforme pa rin sa recommendation nila, kung medyo kulang-kulang pa yung binigay mo, iipindi ka pa rin ng mga commissioner. Kung halimbawa, hindi ka pa nagbabayad, di ba? Meron ka pa rin, ipiting ka pa rin. Halimbawa, sinabi mo, sige, ipasa mo kami sa commissioner, pasado ka. Pero kung kulang pa yung binayad mo, meron pa rin tayong screen pa, yung commissioner, yung clerk of commission. Yun yung sinasabi natin, parang lumalabas, ay pawalang yaan yung labanan doon sa parte ng ano. Pero hindi naman magiging daan na ikaw ay lumakas kung ikaw ay isang congressman. Hindi totoo yun. Dahil pag opisyal ng gobyerno, hindi kailangan na sila ang maghari sa ating mga pribado. Tayo ang pinakanghari bago ang mga nasa government. Tama ang sasabihin natin. Yung boto ng party list, palagay ko ay hindi na kami magpa-participate hanggang hindi binabago yung uri ng sektoral. Diba? Kasi bakit ka boboto? Ito mo, pumasa pa nga yung Pacquiao party list Ano ba yung Pacquiao party list? Pagka may boxing lamang napapanood, normal lang naman yun. Tapos may pinasapa sila doon na samahan ng mga yung sulong barangay. Yung mga barangay ba naman kailangan pa mag-party list? Part sila ng government. Di ba? Yung part ng tinatawag ng mga liga ng mga konsihal sa buong Pilipinas, party list. Kailangan pa naman silang lumahak pa ng sektoral ay sila ikikikinal ng party list. Lalong-lalo na iwan utak hanggang hindi nila binabago yung prinsipyo nila na sinasabi ay hindi kayo muna ay mag-member sa one utak bago natin kayo siservisan ay hindi natin sila pwedeng iboto. Kasi kung ikaw yung representative ng isang sektoral, hindi mo tinatanong kung kailangan ay mag-member ka pa sa kanya, dahil party list ka lang. Diba, party list ka lang doon sa part ng representative, kinakatawan mo ang transport sector, pero hindi ka hari. Hindi ka hari doon. Kundi sinisweldohan ka namin para magplano ka kung ano yung kinakaganda namin. Pero huwag mo na kami tanungin na kailangan ay mag-member muna kami sa wanutak bago mo kami siservisan. Ay katarantaduhan yun. Dapat nagpasalamat na lang sa atin ng wanutak dahil naging bahagi tayo sa pagkapanalo nila. Diba? Nag-coalition tayo ako nga, nagpatalo na ako na dapat na kandidato, dapat congressman na nga ako, lumaban ako ng 2007 Ay sa kagustuhan lamang natin na magkaisa at isulong na talaga magsama-sama at makitang may united ang transport sector. Kaya ako'y nag-participate na tayo ay nakisalo doon sa kanila. Diba? Kaya lumalabas doon,
ay ako yung number 4 nominee doon, pumayag na nga ako kahit tayo ang pinakamalaki, gusto ko lang magkaisa. Pero naging bahagi tayo sa pagkapanalo nila dahil sa coalition. Ang aking observation, pinipilit nila, gumawa rin sila ng pamamaraan na naging bahagi rin sila na wag tayo makasama at makalahok sa darating na 2010 eleksyon dahil malaki ang mawawalang boto sa kanila. Isang naging bahagi rin yun. Kaya ang gagawin natin, pag lumapit sila sa atin, ang sasabihin natin, ay pag-uusapan muna namin yan sa nasyonal at bukod na ron, ay kailangan ay makaharap namin ng mga nominee at ay tatanong namin kung kailangan pa kami mag-member, baka hindi nila naunawaan yung pa ibig sabihin ng party list. At tayo na magpapaunawa sa kanya na hindi kailangan ay mag-member ka pa bago ka tulungan ng isang party list o isang pamahalaan. Di ba? Ng gobyerno. Kailangan pantay-pantay ang pagtingin. Ay kung halimbawa para hindi niya member, di sagutin natin, ay hindi mo kami member tapos hindi ka ng boto. Hindi mo rin kami siservisan dahil hindi ka mismo ang nagsabi niyan Pag hindi member, hindi mo siservisan Ba't humihingi ka sa amin ng boto ngayon? Di ba? Simple lang yun. Ganun po yung kakaisa natin at kilala natin na may prinsipyo tayo bilang isang leader at bilang isang organisasyon. At yung organisasyon po natin ay nire-respeto yan sa pamamagitan ng pagkakaisa natin dahil may prinsipyo tayo na ipinaglalaban na hindi bumibigay. Kung laban, laban. Diba? Kaya yun lamang ang hinahangaan sa atin sa ngayon. At yun ay panatilihin natin at lumasa kayo na lalo tayong lumalaganap. At bilang katunayan niya yan, ay meron tayong bisita na mismong taga Mindanao. Siya po ay si Rigor, bigyan natin ng masaganang palakpakan. At kung sakaling pumunta tayo ng Mindanao, sila po yung mga nakabungad sa atin na sasalubog sa atin doon. No? Marami rin nun siyang mga member, may mga mangingisla pa nga siya, may mga tricycle siya, yung mga umaakit sa bundok, member rin yan yun. Yung habal-habal ba yun? At saka yung mga single motorcycle na uso. Presidente ay inulit po natin yung paggawa ng tarpaulin. No, nagagawa po tayo ng tarpaulin na nakalagay ang mga pangalan ninyo. Yun naman ay hindi pang politika. Kita mo, hindi tayo kasama sa eleksyon, may tarpaulin tayo. Ibig sabihin, mayroon man tayong eleksyon at wala, may ginagawa tayong tarpaulin para pagpapakilala ng ating mga organisasyon. Hindi para sa eleksyon lamang. Di ba po? Ang nakalagay doon ay akto, tapos may nakalagay doon ang pangalan ng samahan ninyo, at saka yung pangalan ng presidente ninyo. Kaya lumalabas, ilalagay ninyo sa mga terminal ninyo, yun naman ay tatanggalin na nila yung mga tarpaulin nila pagdating ng 3 months, pero yung tarpaulin natin naaabot ng taon. Dahil yun ay hindi pang politika, kundi yun ay pangkatunay na nagkakaisa at nagsasama-sama tayo. At makilala ng individual yung mga presidente ninyo. Hindi ba po tama yun? Ganun po, no? Yung mga wala pang tarpaulin, ilista lamang yung pangalan na. Kasi nawala yung mga tarpaulin natin dahil undoy. Nawala yung mga tarpaulin natin ng mga inilagay sa mga lokal. Gawa anong tinatawag na isa pa yung undoy. Ano pa isa? Piping. Oh, yan, nawala talaga. Kaya binabagay nyo sa inyo, nawala rin, di ba? Lilipat Oh, kaya nga po inuulit natin, hindi natin yan na election kayo, kaya gumagawa ng tarpaulin. Yun yung tinatawag, hindi tayo kasama sa participate sa election, nakakagawa tayo ng tarpaulin Oh, di ba? Kaya tayo, araw-araw election, araw-araw ay hindi election. Oh, di ba? Ganun po tayo, malinaw na po yun tayo ay hindi lalahok ngayon sa 2010. At baka sa 2013, swertehin na tayo, mamatay na yung mga comedy commissioner at nagbago na yung pamamaraan. Siguro naman dahil si Chairman Melo ay hindi naabutin ng 3 taon yun, baka pagdating natin doon ay matanggap na tayo sa COMELEC, di ba? Dahil mga walang paninindigan yan. Hindi, luto na siya marami na sumisigaw. Di ba may sumigaw na, baka magnanakaw kayo, di ba yung Muslim? Di ba? Ba't ko ikahiya? Kahit na ako'y kulong ninyo, totoo naman mga magnanakaw kayo. Ay ako mismo, kinukolektahan ninyo ng milyon para mag-participate Ibig sabihin, hindi lamang si Tiguna ang nagpapatotoo.
may nag-uumpisa na. Kaya pag yan ay lumabas na lumabas, dahil marami sa mga kinunan nila, yung 144 na inaccept nila, yung mahigit 200 ang hindi nila tinanggap, yun na yung magpapaliwanag. Dahil kinulang din ng pera yun, kaya hindi nakapasa yun eh. Hindi nakapagbigay ng pera yun. Kaya hindi na umano yun. Kaya nga sinasabi natin, lumilitaw unti-unti na yung katarataduhan ng Comelec. Yung po, no, malinaw na yun. Hindi magiging kahinaan natin yung tinatawag natin, o Mamancho. Nandito na po yung federation ng buong Pasay. Sila po yun. Kahit tayong FTI, darating na yun. Yung po yung sinasabi natin, no? Hindi natin kahinaan ang hindi tayo, partner, hindi tayo lalahok sa 2010 kasi hinihingan tayo ng kalahating milyon para lamang may nominee. No? Pero hindi natin yun ikahihina ng ating kalooban na hindi tayo magkakaano ng participate dahil hindi naman pamamaraan ang paglakas. Kaya natin ibigay yung kung hindi nagkasakit yung anak ko. Oo, di ba? Ay nasabay pa. Kita mo, double yung isip namin. Number 1 ay nung December 19. December 19, bumagsak yung anak namin, nag-50-50. 2020 pa lang. Diba? 20. Nag-50-50 ang buhay. Nung nag-50-50, doon po kami natulog sa ospital. Sa kalsada kami natutulog dahil nasa ICU. Wala namang kwarto yun kung nasa ICU ka hanggang January. Kaya ang iniisip ko, gumagastos na kami doon sa Comelec, gumagastos pa kami ng libo-libo dito sa ospital. Kaya lumalabas doon sa nakikita ko, baka talagang ginawa ng Panginoon na wag ka muna mag-concentrate ng ganyan dahil marami po kayo. Dahil yung dialysis po namin ay sa isang linggo, 10,000, no? 10,000 kami. Dahil kahanap pa kami ng bato. Mga ganun dating. Concentrate ka, makakampanya ako, pupunta ako sa iba-ibang lugar. Pero yung anak ko naman ay hindi mo alam kung biglang may tatawag, etc. Dalawa yung isip mo. Kaya nagkaroon na rin ng na parang inano na rin ng Panginoon Diyos na wag mo na ngayon, marami pa naman taon tayo ng pagsasamahan, kaya magbigay muna tayo sa ganong proseso. Mga father na rin ng akto sa lugar po ng Santa Maria sa Bulacan ay sa pagsiservisyo pa rin po niya sa kanyang samahan dahil nagkaroon ng kaunting problema dun sa kanilang terminal na pinaalis daw sila ng kapitan dahil hindi pa nakakontento dun sa 2,000 isang linggo ay parang tinakot sila na pagdating daw ng araw ng Lunes ay hindi na sila nakakapila. Kaya dinamdam po ng ating ating manap ng mga pamamaraan. Tapos siya po ay dapat nandito ngayon dahil nakapag-text pa tayo na ayan dating. At sa sarang palat ay sa alas 8 po ng umaga, hinihintay lang niya yung isang kapitan para magbigay ng terminal sa kanila. Doon po sa paghintay nila ng terminal, nakatayo lamang po siya at nag-uusap ng mga opisyal niya, ay bigla pong tumumpa at bumagsak at siya po ay namatay. Namatay po si Kaitoy. Kaitoy ng kilala ninyo ng Bulacan. Yung lagi pong naradalas natin kasamang matangkad na ang kanyang buhok ay kami po yung pumunta sa ospital. Dinala namin sa Polinaria hanggang naiayos namin. Kasama namin si Mary, si Arnel at saka si Kaya ang plano po sana natin, katulad niya, problema ng isa ay problema ng lahat. Sana ay tayo ay doon sa huling araw ng kanyang pag-alis at pagdating sa hantungan ay makarating po sana tayo doon sa lugar nila para ipakita natin na tayo po ay nagkakaisa at nakikiramay doon sa ating pong
kasamahan na isang tunay na leader doon po sa lugar ng Bulacan. Magsama-sama po tayo doon at papakita man lamang natin yung pagpapahalaga natin dahil tayo po naman ay pupunta lahat doon, pero kung may mga ganun bagay din sa ating mga area ay ganun po tayo lahat. Ibig sabihin, damayan po tayo, no? Yun po ay ite-text natin kung kailan yung kung libing para yung disperas ng pag-alis niya dun sa kahit na mga hapon o gabi ay pumunta tayo. Hindi naman kalayuan po yung Santa Maria mag-enlist lang tayo, napakadali na yun, no? Bigyan po natin ng halaga yung gano'n natin ng mga tapat na mga leader at tayo po ipakita natin na tayo po ay nagkakaisa, no? Malinaw na po yun, ano, partner? Yun po yung isa sa mga kasama doon sa meeting natin, yung maraming katanungan tungkol doon sa pagpaparticipate natin doon sa 2010 election. Kung tayo ay lumaho, 100% ay tayo ay magiging representative ng Kongreso. Dahil ang boto po natin ay buong Pilipinas. Planchado na kung ano po ang pinakita namin sa inyo na individual na mga presidente, yun po ang pinadikita rin namin sa buong Pilipinas. Kaya kung gaano ninyo kami pinahalagahan, ay ganun din po yung pagpapahalaga nila. Wala pong binago ng kalakaran ng akto. Yan man ay sa Mindanao, yan man ay sa Bisaya, at yan man ay sa Luzon, o yan man ay sa NCR. Kaya ganun din po yung panginayang nila. Sabi ko, huwag natin panginayangan yan. Dahil tayo ay lalong lalakas at pipwersa kung tayo ay magkakaisa. Hindi magiging paraan yung pag-angat ng lakas mo kung ikaw ay opisyal ng gobyerno. Lalo ka pa, alam mo sa legality, mas lalo nga niliit ang uri ng pagkatao mo doon kung opisyal ka ng gobyerno. Bakit? Dahil ang point doon ay wala kang gagawin kundi hindi naman yung part ng lahat ng gagawin mo doon sinisilip ng tao kasi naging konsyel ako ng bayan kaya ako pumasok sa politika para malaman ko lamang kung gaano talaga, kung totoong malakas yung ahensya ng gobyerno. Hindi totoo. Tayo pa rin na nagahari, kaya nga malakas yung loob ko dahil naiintindihan ko yung ating lakas Lalakas ba ako bilang leader kung paano ko nasagupa yung mga opisyal ng gobyerno kung hindi ko naiintindihan yung lakas at pwersa natin? Di ba? Yeah, si Bernie, di ba sa government ka? Di ba totoo lang naman yun, pag may nagreklamo sa inyo, wala ka naman pwedeng isalita Wala. Tayo ang pwede magsalita. Tayo ang pwede magreklamo. Pero sila hindi pwede magreklamo sa atin. Di ba? Huwag lang naman tayo abuso. Di ba? Tama lang naman yun. Ganun po yun. At pangalawa po na, ayan, malinaw na po tayo sa eleksyon yung mga wala pang tagpulin, yung mga hindi pa nagagawa, ilista lamang ang kanilang mga pangalan, di ba? Kayo Katotoy, ilista natin yung pangalan ng samahan para mailagay natin act to load, no? Ang kagandahan po dito, baka mga February, ay mga March kasi ginagawa ko ngayon kasi doon ay nagkasundo na, pero ang inaayos na lang doon yung pin para hindi tayo gayahin. Kasi kung magbebenta tayo, biglang gayahin ng peke yun, tayo ngayon ang masisira doon sa mga nagbebenta. Kaya kailangan meron tayong confidential na pin na hindi dapat alam ng iba. Yun po yung gagawin natin, no? Tapos, yun po yun, bibili lang natin ng 27 pesos ba yan? Ikaw naman salita, ma. Ang SIM card niya na pwede siyang i-scratch, yung card. Pwede siya sa SIM card na talk and text and then smart body na SIM card. Ang puno nito is 27 pesos. May bibenta ngayon natin ng 32 pesos, may 5 pesos tayong tubo. Ngayon, magkakaroon ng MOA dito, yung mga presidente natin. Yung mga presidente po natin, maglalaan lang po sila ng 9,000 na pampuhunan. Ang nakalagay po doon sa pasada load natin, pasada load acto. Nakalagay ng mukha ni Ka Efren, ng smart.
Ang mangyayari dito, bali, kung 27, pwede nyo ibaba po yun sa mga members nyo at mga asa-asawa ng mga drivers nyo, kamag-anak nyo, pati yung mga maliliit na store ng load, pwede nyo pong bentahan sila. May bibenta niyo po sa kanila ng 30, bali 32 yun, bali pag ibinaba niyo naman po sa mga tao nyo, 27 siya, may bababa niyo ng 28 or 29. Ibig sabihin may 2 piso po kayo sa isang card. Bababa po sa kanya, na halagang 500, pero 28 na po or 29 ang pasa nyo. Cash basis po yun. Ibig sabihin, may 2 piso po kayo sa isang card. Yung card po kasi yun scratch nyo lang po yun. Pag scratch nyo, i-input doon sa inyong, sa inyong mga cellphone. Hindi na po yung e-note, nagagamit po ng cellphone, gano'n. Hindi po card po yun. Kaya kung wala po kayong mga pang sukle, sa inyong mga jeepney, mga drivers natin pwede magbenta, pwede yung ipang-sukli yun kung papayag yung ating yung ating mga pasahero. Tuloy tayo, and then meron na rin po tayo YMCA International Foundation para sa mga medical mission nyo sa inyong mga terminal. Gagawin na rin po natin yan. Kaya kahit hindi po congressman ng KFA nyo, hindi tayo party list, marami pa po tayo mga projects na dating. Kaya siguro, tapos magkasakit yung anak namin, kaya siguro sabi ko nga, kahit wag ka nang pumasok muna yan, tutok na muna tayo, at pagpasok ng 2013, nandun na po tayo, marami na tayong projects, nakatulong na tayo talaga, kahit hindi naman tumakbo ang KFRE, nandiyan po siya para tumulong. Kahit hindi po naman tayo maging congressman, nandiyan pa po kami, nagtumutulong sa inyo. At iniisip namin yung inyong kapakanan. Ganun lang po yun. Pero, ano ko lang po sa inyo, magtabi na po kayo ng 9,000. Alam ko naman, bawat association nyo, may mga pondo kayo. Kayo lang po, yung mga presidenteng lokal, ang mamumuhunan. Ngayon, yung mga kamag-anak nyo na gusto mamuhunan, magkaroon ng MOA, nasa sa inyo rin po yan. I-request nyo lang po sa amin na eto, gusto mag-MOA, pwede pong pumasok yun. Mga local president, dahil ito po naman ay additional income nila, di ba? At ganito po yun. Tayo po ay nalaging nasa labas ng ating kalsada. Kadalasan, yung ating mga kasapian ay lumalabas ay nakakahigop ng usok, ng rapor sa looban ng 3 buwan. Ang halaga po nito, pag nakaupos po kayo ng booklet, sa halagang 1,000 piso, kayo po ay magkakaroon ng 1 libre nito na isang box na nagkakahalaga ng 750. Pag nakapagpaupos kayo ng isang booklet na halaga ay 1,000, kayo po ay magkakaroon ng benefit na isang box na nagkakahalaga ng 750. Yung po tinatawag ng Percy, ito po ay kilala ng vitamin ng kahit ng mga kapitbahay ninyo. Ngayon po, bukod na roon, meron pa po tayo na tinatawag natin na pondo. Yan. Tapos po yung mga anak natin, pinakain natin ng hotdog, longganisa, Jollibee, KFC. Ubus na. Sana yung isa. Ihi. Problema mo yan, kung ako sa inyo, sir, isabit nyo muna, daanan nyo na lang, ha? Kasi po, yung mga tao ni Kapoli, pinapagalitan ako ng matanda, ikaw ang promotor. Dati hindi ako pala ihi. Ngayon, parati ako nahuhuli ng MMDA. Kasi ihi daw siya doon sa gilid. Pinagpipinta kami ng pattern ko before si Daisy. Ayun po yun. Tapos ito, pwede po siyang i-take ng buntis. Pwede po siyang, nire-recommenda ko itong Percy pagkagising para po siya repartisin. Mas maganda po yung iinumin mo siya pagkagising mo kasi effective siya. So, dinalagay po sa tubig. Ito po, pag dinurog natin to, dun yung makikita yung binder's residue. Yun po ang starch. Sir, saan ginagamit ang gawgaw? Malayo ko lang sa
Kasi yun po nagpoprotekta. Diba si Gloria Macapagal, nasa ano siya, Malacanang siya. Sino po ang nagpoprotekta sa kanya? Lahat po ng PNP, lahat po ng kapulisan. Kagaya po sa katawan natin, dapat ang immune system natin, radicals, mga viral, mga H1N1, ano pa papasok sa'yo, Kamal? Mapasok marami. Ito po yan, iilaw. Iilaw po yan, ha? Ito po yung currency. Galing pala naman ako. Ayan. Mas malakas po, pag ininom mo siya, kagaya po ni sinabi siya, pag tinunaw niyo siya, ininom niyo, true blood cell. Bakit po tayo nagkakasakit? Kagaya po ni Kaitoy. Hindi po siguro siya sa sobrang sama ng loob. Alam niyo po ba yung mga ano natin sa puso? Dahibla lang po yan. So bakit po siya inatake? Pumutok po lahat ng ugat niya. Dahil po yung dinadaluyan ng ating blood, nag-clog na po, may clog po yan. So yung ang sabi sa inyo, dapat po, masuklayin yung ulo natin hanggang tiil. Yung tail nga. Basit eh. Ilocano yun. Dito po dapat sa ulo, magmula ulo hanggang doon sa kalingkingan mo, magagaling. Lahat na rheuma, arthritis, diabetes man. Dalo yan. Kasi po ang Percy, meron siyang protect po yung ascorbic acid. Aangat pa rin po yung electric fan. Pero tingnan nyo mahina. Ito po ang Percy. Tingnan nyo na blue. Blue siya. Pag dinagyan mo na electricity, lalo siya mag-turn to blue. Ayan po ang Percy. Kailangan nyo pa ba ng cobra? Balik natin. Baka sabihin may daya. Ito muna. Uy, ito ka muna. Para lang nila, gano'n. Yan. Ang aircon po, pwede panda rin ng Percy. Lagyan nyo siya ng 10 Percy and then deep. Saksak. Pwede muna. Para patay. Cellular glue na nagbabind sa ating mga buto, papasok si acid, si rheuma, arthritis. Yun ang atake na mamamaga lahat ng pinagdudugtungan natin dito. Yun po ang program Yan mo nga, tama. Percy or sodium oxybate. Pinuha niyo po yan. Ngayon po, tapos na po tayo sa demo. Ngayon, ang sinasabi ko sa inyo, paano maa-avail ito? Simple. Meron po tayong fundraising. Kagaya po ng isang libo po ito, yung 500 Percy, 750 Percy, yung 500 sa asosasyon. Ang punyo is Honda motorsiklo. Kala ko Honda Civic eh. 7 cubic, 1 Sanyo LCD TV. Tapos sa special price sa 3 bigas, consolation price 10 po. Natig pa 500 each grocery. Na ano na po namin yan? Natig na namin sa Pure Gold, sa Abenson, okay na po to. So ito po yun. Pwedeng gamitin ng isang pack sa pamilya, yung night, pupuunan nila. May chance pa sila manalo sa raffle. May 9 t-shirt pa sila na sir. 9 pieces na t-shirt. Ito po lahat para sa inyo. Wala po. Lahat pampalakas, dagdag pondo. Ordinary tayo or walang sakit, dalawa sa umaga, dalawa sa gabi. Pag bata, nasa tiyan pa lang pala. Ang buntis isa sa umaga, isa sa gabi. Lahat po ng driver natin magkakaroon ng libre. Libre dahil po sa fundraising natin. Benta ng suplet, libre. Clarification, kasi kanina, 3 times a day. Dahil lahat ng kinakain natin, usually tayo mga driver, pag nakapadaan tayo doon sa mga Chicharon. gilid, may Chicharon. chicharon, may isaw, tapos tinapigka. Natin natin sa ating mga jeepney drivers talaga medyo may panglaban relation ng asosasyon. Siguro naman wala namang kawala sa atin dito dahil tayo magpipinta at magtutulong-tulong tayo sa federasyon. Kaya yun ang inaano ko dito, kailangan talaga natin ang parenting. Marami na dyan ang gamit ng cobra. Pagdating ng isang buwan, matigas at yan, marami na sa maganda kasi sa atin yun, talagang kailangan natin Ito lang halimbawa, ito sa ating association siguro pinakamaraming member si Puli dito sa ating federasyon si Puli pinakamaraming member siguro baka pangalawa sa akin